Hello everyone, magandang araw sa lahat. And Happy New Year to all. Ayan, sa ating mga ka-team international, lalo na sa Mariposa, ayan, kay Ma'am Carol. And today's video ay mag-ribbon po tayo. Ayan po ang ating regular customer, si Ma'am Ellen. Matagal-tagal ko na pong client yan from Index pa po. So, more than 10 years ko na po yung client at every year nagpapariban po yan si Ma'am Ellen sa atin. And ngayon nga po ay inupitan natin siya ng bobcat A-line at kinlayan na rin ng dark ash blend. Ayan. Simpleng kulay lang gusto ni Ma'am. And ito yung buhok ni Ma'am. Yan, 1 year na po yan. Nariban ko last year. At late upload na po ito dahil December ko pa po itong video. Tambak na po yung video ko. Ayan. Yan po yung hair ni Ma'am bago ko i-reband. Marami na rin siyang white hair. Ayan, humaba na po after a year. Sa bali, dulong-dulo na lamang po yung straight. Ayan. So, gusto ni Ma'am iba naman yung kanyang gupit. Kaya, gugupitan natin siya ng bobcat A-line para after 1 year, mahaba na naman po ulit. Ayan, medyo may kakapalan po ang hair ni Ma'am at maganda ang texture. Ayan, kahit 1 year na po yung kanyang ribbon ay maganda pa rin po. Kaya lang talagang mahaba na at wavy. Kaya pagka ginupitan natin ng hindi niraban ay tikwas-tikwas na rin po. So ayan, nagupitan na natin siya. Hindi pa masyadong makita yung bobcat niya kasi nakatikwas pa. So ganyan ang hair ni Ma'am pag hindi niriban at bobcat A-line naka fly away, diba? So kailangan talagang i-reband para hindi naka-fly away. Okay? So ayan, ano natin ginawa? Nagkupit. And then, ayan po, maglalagay na ako ng number 1 pang ribbon. Sige. Actually, nalagyan ko na po. O yan, nilagyan ko na ng pang ribbon. Number 1 ng pang ribbon. Ayan. So, dahil bagong tubo na yung buhok niya sa likod, nilahat na natin lagyan na number 1 na pang ribbon. Then, sa gilid, halos half lang yung nilagyan ko kasi yung bandang dulo niya ay straight pa. So, kagaya ng palagi kong nire-remind kapag magre-ribbon tayo at galing na sa ribbon yung hair, wag nang lalagyan ng gamot. Ayan po, yung dulo niya na yan, straight pa naman, so hindi na natin siya nilagyan ng number 1 na pang ribbon kasi makikingki po yan, maluluto ng gusto kasi previously rebonded na, so luto na po siya sa gamot, so no need na para applyan pa ng pang ribbon. So ayan, dahil maganda ang texture ni Ma'am ay ibababad natin siya ng mga 45 minutes siguro. Yan. Pero syempre every now and then i-check natin kung nag-develop na yung pang-ribbon, yung gamot. Ayan, dapat po chine-check para hindi ma-over sa babad kasi pagka over sa babad, isa rin yan sa cause para maputol, naluluto na yung strands ng hair, malambot na siya, mabilis na siyang maputol, or minsan yun yung naging cause ng pagka-kinky. Diba, may mga niririban na buhok na imbis na onat, lalong na kinky kasi yun po yung mga na-over sa babad. So, ang development time po ng pang-ribbon, number 1 ng pang-ribbon, ay depende sa texture ng hair. Kung matataba ang hair, ay almost 1 hour yan. Matataba ang hair, kinky, yan inaabot din ng 1 hour na babad. Pero pag manipis ang buhok, minsan 30 minutes lang. Pero itong kay Madam ay 45 minutes. Ayan. So, ayan, nabanlawan na natin. Ano ba magre-ribbon at magpa-plancha na tayo. So, ayan, pa-plancha na. So, dahil yung banda na yan na pinaplancha natin dahil virgin hair. Pag sinabing virgin hair, hindi pa siya na kulayan, hindi pa siya nare-ribbon. Diba?
So, ginamit natin planchang manipis kasi maikli. So, yan ang gamit natin. At ang heat po niyan ay mga 220. 220 ang heat niyan kasi nga virgin hair. Pero pag ang buhok ay may kulay, kailangan mga nasa 200. Yan. So, depende pa rin po sa texture ng hair. Kung ang buhok ay manipis na manipis at kulay na kulay din, kailangan mga 180 na rin. Yan, para hindi siya ma-over sa init. Yan po. Yan. So, syempre, ang section natin, manipis na manipis para talagang maganda yung pagkakaunat niya. Inaabot ng 1 year. Kasi minsan hindi inaabot ng 1 year, kulot na agad. Or may binagad kasi kulang sa babad ng pang-ribbon or ng plancha. So, ayan, tapos na tayong mag-plancha. Ayan, ayan po ina-apply ko ay number 2 naman. Diba? Number 2 na po yan ng pang-ribbon. Kaya po tinatawag na ribbon kasi yung number 1 ng pang-ribbon, i-open niya yung cuticle ng hair natin para ready na siyang i-plancha. Diba? Tapos, number 2 para i-close na yung ng number 2 ng gamot ng pang-ribbon yung strands naman ng hair. Kaya ribbon, i-open tsaka i-close. Yan ang ibig sabihin po ng ribbon. Yan, kaya marami po kung bakit ribbon. So, ayan po yung number 2. At after po niyan, syempre, ay magkukulay tayo. Ayan. Masarap yung Magkukulay naman po tayo hindi siya masyadong ng number 2. Yung babad po ng number 2 ay lang, tapos isang kamay. 15 minutes. 15 minutes lang naman po ang babad ng number 2. Alam kung magkano yun sa amin? 18. So, after 15 minutes, binalnawan na natin ang hair. Then, now naman po ay nag-a-apply na ako ng pangkulay. Ayan, since ang buhok niya ay maitim at dark ash blonde naman ang kulay niya, pwede na tayo mag roots to end. Ayan, roots to end na po. Ayan, ang ginamit natin ay dark ash blonde. At ang oxidant naman po niya ay 9% para medyo mag-lift ng kulay mag-lift ng konti yung kulay sa hair niya kasi ang buhok ni ma'am ay makintab na maitim. So pag ginamitan ko siya ng 6%, hindi masyadong lilataw ang kulay, kaya 9% yung ginamit kong kulay para medyo mag-lift yung kulay or makita ng konti. Ayaw naman ni ma'am ng masyadong matingkad, kaya hindi tayo gumamit ng 12%. Ang 12%, pagka gusto natin na matingkad or kitang-kita talaga yung kulay. So, ang gagamitin natin doon ay 12%. Diba? So, ngayon, 9% lang. Ang oxidant kasi ay may 4 na klase. 3%, 6%, 9%, and 12%. Yung 12% ginagamit yan sa pag-bleach para mabilis mag-lift yung kulay. Tapos yung 9% naman, kulay lang yon na para mas kita-kita. Now, ang ginagamit naman sa mga maraming puting buhok ay 6% or 3% para makover ng gusto yung mga gray hair or white hair or sinasabing uban, di ba? Mga uban. Yan, kaya minsan pag nag-DIY kayo at hindi natakpan ang white hair o ang mga uban nyo, ibig sabihin baka ang ginamit yung oxidant ay 9%. So, dapat 6% lang po. 6% lang para makovered ang inyong mga uban or puti. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo naman na kitang-kita ang kulay, 9% naman yon. At sa pag-bleach naman, 12%. Pero syempre, maging maingat pa rin tayo pag nag-DIY, lalo na yung 12%,
kasi nakakaputol din po talaga siya ng buhok. Kagaya ng napapanood natin sa TV, di ba may mga nakakalbo. Kasi po, ang bleach po ay hindi po dapat sinasagad sa anit or hindi dapat nalalagyan ng anit natin. Kasi mainit po yung anit natin, di ba? Sumisingaw ang init. Tapos, nilagyan nyo pa ng bleaching na 12%, makakalbo po talaga kayo. Ayan. So, ang dapat, pag nag-bleach kayo, 1 inch away from the roots, yung application. Then, pag doon na kayo sa roots maglalagay ng bleach, gamit lang kayo ng 6%. Ayan, para hindi ganun ka sakit sa anit. Kasi, yung iba nadadalang magpa-bleach dahil nga na susunog o na masakit sa anit. Ayan. Eto na po. Tadaan! So, ayan na po guys, ang ating obra maestra. Naks, obra maestra talaga, no? Ayan po, Bobcat A-line and dark ash blonde ang kulay ni Ma'am Ellen. Ayan, si Ma'am Ellen po ay matagal-tagal na po nating client. Simula nung ako po ay nasa Index Salon and dito rin, hanggang dito po sa ating Hilda Salon de Fashion. So, more than 10 years na po. Yan. Siyempre po, salamat sa ating mga client na patuloy na nagtitiwala sa ating serbisyo. Ayan, guys, thank you for watching. Ayan, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, ayan, pakipindot na rin po ng like, share na rin po sa inyong community para yung mga gustong matutong ng pagliliban, tamang proseso at pagkukulay ay meron na po kayong guide. Yan, step by step guide po para kung kahit paano ay meron kayo matutunan sa tutorial ni Ate Hilda. Yan, thank you sa ating mga subscriber. Ayan, 10K na po tayo. At medyo napahinga tayo ng 1 month, diba? Ayan. Thank you sa ating mga subscribers. Ayan, salamat po sa panonood at please lang po wag naman i-skip ang aming ads para naman po kumita ang aming mga videos. Salamat. Ayan, keep on smiling, enjoy life and see you next time. Bye-bye.